So, ito yung view namin dito. Few more weeks and alis na kami. May park doon, no, para sa Nakairay. Okay. Hi everyone! Welcome back to our channel. Habang nagtatanim si Alex, nagtatransfer ng mga plants, pag-usapan natin yung mga pinagdaanan namin para marentahan officially itong nasa Walton. So, yun nga, nung pumayag na sila sa presyo na gusto namin, 1,750, nagpadala agad sila ng application form para ma-fill out namin. Doon yung pangalan namin, tapos kung yung current na landlord, tapos current employers. Kasi tatawagan nila para i-check lang kung okay ba kami na tenant, okay pa na totoo ba na may trabaho talaga kami. So yun, pinadala naman agad namin, pati yung ID. Hapon na yun mismo, tinawagan nila yung landlords namin para i-confirm na current tenant kami and kumusta naman kami sa pagbabayad, tas renter, ganyan. And nakakatuwa kasi magbigay talaga sila ng good feedback sa amin. And yun nga, naiintindihan naman nila why we have to move. Relationship sa mga tenant ay sa mga landlord, okay talaga na good relationship kasi in the future, malay natin, kakailangan nyo yung reference sa future na lilipatan nyo kung mag-decide na maging renters ulit. Yes. So, nung natawagan na nila yung landlords, kinabukasan naman, tumawag naman sila sa employers namin. Nakakatawa nga kasi hindi sa akin, sa site ko, hindi yung sa payroll or sa HR, kundi katrabaho lang. So, nung nakatanggap sila ng tawag, nagtaka sila kung sino yung tumatawag at kung bakit. So, wala akong choice kundi mag-explain na mag-move out kasi kami lilipat sa ibang rental, kaya nagdo-double check lang sila sa trabaho. Tapos kay Alex naman, tinawagan yung HR, tapos pina-confirm kay Alex na kung okay lang ba magbigay na mag-release ng information. So then after nun, may lease agreement na kailangan naming i-fill out, and then security deposit. So, yeah, security deposit. Pero yung ano nga pala, baka may nakakapuna na marunong magtanim. Nagkakamay lang ako. The reason is, walang mga tools pa. ito lang ang ginagamit ko sa ngayon. Kailangan ko lang i-transplant itong mga halaman dahil kasi malapit na mag-full. Lalo na itong banana na nanggaling sa Carabao Mercado. Wala na siya. Overcrowded na. Maraming smallpot na mga bagong anak. Kaya isa-separate ko na talaga to para sana mabuhay. So, back to our rental journey. Yun nga, nag-provide naman agad kami ng lease agreement, pinirmahan na namin. Tapos, binasa namin yung mga nandoon. Then, may mga questions din kami na binalik sa kanila. And, sobrang naman, mabilis naman silang mag-get back sa amin sa mga concern namin, kumbaga. So, nagpadala na din ako ng security deposit, online banking para at least alam ko talaga na na-receive nila. Tapos, sa side naman namin, just to be on the safe side, kumbaga, kinonfirm din namin kung sila talaga yung may-ari ng townhouse, di ba? Yeah, kasi ito yung madaling example is, yung nangyayari minsan is, papanggap yung isang tao na nagpaparenta sila ng isang lugar. So ipapakita nila yung place, magustuhan nung potential tenant, hihingi sila ng deposit. So i-repeat nila yun ng i-repeat hanggat sa makapuno sila ng malaki-laking amount ng deposit. Yes. Yung pala, kalalabasan nun is madalas hindi sa kanilang property, tapos mamaya nagmamagic na yung tao na yun. Hindi na makita, hindi na makontak.
Yung pala, ginagawa lang nila is humahanap sila ng mga bahay na walang tao or nasa market para lang pa-viewing. Tapos yun, tinitake over nila yun, i-process nila. Tapos nagmamagic bigla, wala na yung pera. Yes, parang iwas scam na lang kami. Yes. Ang hiningi naman namin is yung property tax na yung unit na yon nasa pangalan nila. Medyo nagtaka nga sila kung bakit namin hinihingi eh. Pero sabi namin, binigay naman namin yung mga requirements na hinihingi nila. Sa side namin, gusto lang namin ma-make sure na sila talaga yung may-ari. Nag-exercise caution din. Yes, and nag-provide naman sila. So, hindi na ako nagpa-title search. Pwede nyong gawin. $10 naman. Pero, kung sa amin, parang okay na, nabigay na yung property tax and talagang legit naman yung property tax na yun. And yun, na-finalize na namin, nagkapirmahan na. And official na nga, na mag-move in na kami sa August 28. Which is malapit na. Sobrang lapit na, kaya ito nga, isa sa mga dahilan na transplant ko na talaga itong mga halaman para kahit pa paano. Sana ready na. And also, magtatawag na din kami ng mga sa utilities namin like internet, ng utility, electricity, ganyan. Kasi wala talaga ngayon dahil all-inclusive yung $2,000 na binabayad namin dito. Kaya yun yung part ni Alex na gagawin niya. Yeah. Dahil magaling to maghagel eh. Magaling to makipag-negotiate kumbaga. So, sa kung maaari yun, mag-negotiate lang para at least kahit pa paano nakakatipid tayo at sana mapadali yung mabuo yung mga pangarap natin. Yeah, totoo yun. Tipid-tipid din, di ba? Kaya thankful talaga kami na pumayag sa 1,750. Yung perang yun, may ipon namin para hopefully makapwede ng house next year and sa mga plans namin also for Rai. Yes. Hindi pa kami makapagbigay ng information about kay Rai but hopefully soon ha. Ito na lang muna sa resettle namin dito sa Canada. So, yun na lang muna. Hindi ako tumutulong kasi kaya naman niya mag-isa and siya talaga ang plantito. Hopefully, nakatulong sa mga nag-iisip na mag-renta or newcomers na nagsasettle down, magsasettle down din dito sa Canada. Till next time, bye!